Along Barangay Road to mga ka-farmlat. Ayan, so mula dyan sa poste na yan, abot dun sa may bata ng Good evening mga ka-farmlat. Ayan, so new property tayo today. Ang location po nito is dating Calawag na ngayon ay nasakop na ng Santa Elena, Camarines Norte. So ang size po ng property natin is 1.6 hectare. Ayan, so bali left and right po yung property. So natuog siya ng kalsada. So hindi naman ganun, I think nasa 1,000 square meter lang naman yung nasakop niya dito sa right side. And yung pinakamalaking portion ng properties nasa left side po. Ayan, so panalo to mga ka-farmlat kasi ayan, may community na rin sa lugar kaya hindi ka mag-worries kung liblib ba yung lugar o hindi. Ayan, so may mga community na dyan, may kapitbahay ka na kaya hindi na rin delikado o risk tumira sa property. And sa from National Highway, so nag-drive lang po tayo, I think nasa 10 to 15 minutes from National Highway. Ayan, so napakalapit lang po and all cemented road naman po yung dadaanan natin. So wala po diyang rough road. So sa source ng kuryente, ayan lang. And may signal din po sa property. So along Barangay Road to mga ka-farmlat. Ayan, so mula dyan sa poste na yan, abot dun sa may bata na nakadilaw na yan. So I think nasa 120 meters po yung frontage niya. Nasa 120 meters frontage. And napakalawak po niyan mga ka-farmlat. Ayan, so dito, manasakop siya na portion ng rice land. And yan, silipin natin. Ayan, maganda itong mga ka-farmlat and kung naghahanap ka ng retirement place, ayan, so tamang-tama po ito kasi accessible puntahan. Ayan, napakadali po nitong puntahan kahit gabi. Ayan, kung from Manila ka. So, tara, tol, pasukin natin. Giyaw na ka. May turo mo doon. Ito si Kuya. May karsada dito sa kabila daw. Sa kabila? Yung boundary doon. Nilagyan ng kalsada doon sa papuntang pista. Itinuro ko sa'yo. Okay, sige. So yan mga ka-farmlat, bali may nasakop din siya na portion na rice land and may bahay na rin. So all cemented to mga ka-farmlat yung nasakop niya na bahay and kasama na po ito sa bentahan. Ayan, so yun, all cemented nga. So ito, pwede nating tuluyan or i-renovate din kung gusto nyo. So, basta kuya yung tuyo na, yung na-harvest, yun na yung sakop ng property, yun yung boundaries. Ito, dala pa yung rice land na yan. Dala pa. May pa yan. Gusto mo ikot tayo doon sa kabila? Yung kalsada. May kalsada pa doon. Dito na Sige, videoan ko lang muna to. Balikan kita, Ayan. So ito mga ka-farmlat, kalsada yung ibabaw na yan. Ayan. So ito yung nasakop niya na upland din na may mga puno ng nyog. Ayan. So marami din po itong puno ng nyog. And sa rice land, bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So I think nasa 7 portion po yan ng rice land yung nasakop niya. And yan, yung kabila po mga ka-farmlat, yung nakikita nyo upland na yan. So dala pa po yun sa property. So kasama pa po yan. Ayan. Panalo itong mga ka-farmlat kung naghahanap ka ng retirement place at the same time investment na rin. Kasi along Barangay Road itong mga ka-farmlat. So alam naman natin na mabilis tumaas ang value ng property lalo na along Barangay Road po. So ang maganda dito mga ka-farmlat, ayan, may rice land ka na and may coconut farm ka po. So ibig sabihin, dalawa yung nag-generate ng income sa iyo. So kaya good investment din to aside sa tumataas yung value ng property mo. So may nag-generate po ng income monthly or every 2 months. Ayan. So kaya panalo to. And ang maganda dito mga ka-farmlat, yung portion na yan sa ibabaw, pag nilinisan mo yan, pwede ka magtayo din ng cover house kasi dyan dahil nga mataas yung tayo niya, mahangin sa lugar na yan. And aside doon, so pag nandyan ka nagtayo ng kubo, kitang-kita mo yung property mo. So napakaganda po ng ambience dito pag bagong tanim yung palay. Green na green po yan. Ayan, so nakakita naman po siguro kayo pag yung mga bagong tanim na palay, napakaganda pong tingnan yan, lalo na sa umaga. And wali Barangay Road na ito mga ka-farmlat. Ayan, and ito po yung nasakop niya na bahay. Ayan, so all cemented yan mga ka-farmlat. Ang maganda dito,
once na bili yung property, so may bahay na pwede nyo tuluyan o stayan pag galing kayo ng Manila or habang de-develop kayo sa property, so may bahay na kayo matutuluyan. And pwede nyo rin po itong i-develop na lang, i-renovate, pwede nyo gawing up and down yan or lawakan pa, Yan, marami po kayong pwedeng gawin sa property. Ayan. 2-in-1 na po ito, may farm lot at raised land ka na. Ayan, sa source ng kuryente, ayan lang. Sa tubig mga ka-farm lot, deep well po, yung nakikita ko na possible na pwede natin gawin sa property. So, ayun, may napansin akong balon. Pita natin. Ayan, ikot muna natin. So, ayan mga ka-farm lot, sa nyog niya, I think yung nasa hawak niya na raised land. So, I think nasa half hectare po yan. And the rest, yun na po yung kalupaan niya, So, sa nyog mga ka-farm lot, wala tayong estimated na bilang. Pero I think nasa yan, 200 to 250 kapuno ng nyog. Ayan, so yan po yung possible na puno ng nyog niya. Ayan, so aside sa puno ng nyog, may mga puno rin po ito ng saging. Ayan, kung mapapansin nyo, paikot po yan. And yung kabilang kalsada mga ka-farm lot, puno po yun ng saging. Ayan, may puno rin ng bayabas. And ito, aside dun sa mga namumunga na, may mga bagong tanim po yan na puno ng nyog. And ito po yung source nila ng tubig. Ayan, balon. Ayan, so dito po sila kumukuha ng tubig para sa kusina o panghugas ng pinggan o kaya naman panlaba-laba. Ayan, so dito sila kumukuha ng tubig. Ayan. So ito mga ka-farm lot, pwede natin gawin is laliman yung hukay para luminaw yung tubig niya. And yun, so pwede tayo mag-connect dyan ng tubo. Pwede natin gawing deep well. So pwede dito tayong kumonek sa hukay na yan. Or pwede naman po tayo magbutas ng panibago. So depende po sa inyo. Ayan. Napakalawak. Malawak to mga ka-farm lot. Ayan. Bali, mula dito sa tinatayuan ko, almost 100 meters pa po yan. Ayan, yung nakikita nyo na tuyo. Ayan. So yan po yung sakop ng property. Mula dyan sa may mga bata na yan, babaybayan dun. Sa taas na yan, paikot mga ka-farm lot. So sakop natin yung apla na yan. Ayan. So ang maganda dito, yung nyog niya, halos kababaan pa. So bago pa lang din namumunga. Kaya matagal natin itong pakikinabangan mga ka-farm lot. And sa gilid noon, ayun, may puno po ng mangga. Ayan. So sakop po ng property dito, meron din. Ayan, napakalawak ito mga ka-farm lot. And yung kabila nito, may kalsada din daw. So titingnan natin. Ayan. Panalo. Maganda yung location mga ka-farm lot. And yung price niya tama lang. Kung tutusin although hindi siya mura, hindi rin mahal. So sakto lang po yung presyo niya. Ayan. Let's go. May kalsada din sa kabila. Karkada sa kabila. Pagitan dito. Dalawa pala yung nasakop niya. Karsada ka na papasok ng property. Kasi yung lupa ng kabila, kanila dati yun. Yun nga yung sabi. Pinita nila. Tara, hakarin natin. Tuturuan natin yung pain. Sige. Tara natin. Ito, dalawa pa ito. Ang gilid. Inyan mga ka-farm lot. So doon po tayo nag-start mag-video. So yung baba niyan, yun yung property. And sa likod po ng property, may kalsada pa din. Ayan, kung gusto mo ipasok yung sasakyan mo sa loob, pwedeng sa harap, pwedeng sa likod. So ito po ay dala na ng property. Ayan, mag-start dito sa puno ng nyog na to. So ayun yung barangay road niya. So ito na yung property sa likod. Ayan, may kalsada rin po dito. Old road to mga ka-farm lot. Ayan, so napakaganda ng property, dalawa yung kalsada niya. Bali ito po ay yung nakikita nyo. So ito yung likod ng property. Ayan. Kaya tamang-tama itong mga ka-farm lot kung mahilig ka mag-alaga ng hayop, magtanim. So pwede tayong magtanim ng grafted fruit. Yung lagi ko sinasabi, pwede mong tanim ng kakao, lansones, rambutan. So marami kang pwedeng gawin. And kung gusto mo mag-alaga ng hayop, pwede rin. Pwede kang mag-alaga ng baboy, kambing. Ayan. So pwede mga ka-farm lot. So ayun na po yung property.
Ayan yung rice land niya, yung starting ng video natin. Kaya kasama pa po ito, dala tong binibidyohan ko. Ayan. Saka pa po yun ng property. Ayan. So ito nyugan mga ka-farmlet. Marami naman siyang puno ng nyug. Estimate ko po is nasa 200 to 250 ka puno yun ng nyug more or less. Ayan. So napakarami niyang puno ng nyug. Iba ako din dito. Ayan, panalo mga ka-farmlet. Ayan, so ito yung property sa likod. Kaya kung may product nga na tulad niyan nyug, so hindi ka mahirapang magdala sa labas kasi may daan naman po dito, pwede ipasok ang sasakyan. Ayan. Kaya nga kulang lang sa linis. Dagat na pala yun May daan ba dyan? Pupuntang dagat? Baba yan. Makita mo. Nandun pa yun sa baba, ano? Nandun pa yun hanggang baba, may dagat. Oh, okay. So yun mga ka-farmlet, dagat na po yung natatanaw nyo na yan. So I think nasa 300 to 400 meters lang po, dagat na. Ayan, so napakalapit na pala ito sa dagat. Tapos pag ang bayaran na yun sa seafood, saan ng fish pan. May fish pan dyan Huwag lang mamimintol. Ayan, kung mahilig po kayo sa seafood, may fish pan po dito, pwede kayong mamili ng hipo, ng bangus, pwede. So ito mga ka-farmlet ay sakop pa ng property, So dito pwede ka rin magtayo ng cover house. So ito po yung kabila nung binidyo ko kanina. Ayan, so ito yun. Ito yung portion na yun. So napakaganda po nito. Ideal retirement place talaga itong mga ka-farmlet. Ayan, kasi accessible puntahan. At the same time, napakarami po ng puno dito. Ayan, maraming puno ng nyog. And kung mahilig ka magtanim, tama-tama po yan. Ayan. Panalo. Ganda. Maganda mga ka-farmlet. Ayan. Ayan, accessible siya puntahan. Ayan, dala pa po itong likod. Ayan, so ito po yung kalsada niya sa likod. So, bali, dalawang kalsada yung sakop niya. Isang barangay road at isang old road po. Ayan, so ito yung old road na nasakop ng property. Saan? Oh, may napansin ka sa sasakyan. Ayan, dala pa ba to? Kasama pa yan? Wow. Ayan, so ito yung likod ng property mga ka-farmlet. Ayan, dito na tayo dumaan. Ayan, so may mga puno din ng mangga. Ayan, so dala pa po ito. Puno ng mangga. And may nasakop din siya puno ng mahogany. Kaya kung gusto mong magtayo ng bahay, kubo, pwede na rin nating gamitin yan. Ayan, may sasakyan dun. Ayan, pasok. Ito na yung likod. Dito ang nyug. Pasukan nyo dito sa atin. Dito ang nyug. Okay. So ito yung likod ng property, Ito yung likod ng property mga ka-farmlet. Ayan, may bahod naman po. Kaya kita mo yung boundaries. Itong rice land na ito, hindi na isakop ng property. So ito po yung upland na nasakop ng property. Sa likod niya, ayan, makapansin nyo, may mga puno ng mangga at puno ng nyog. Ayan. So ito yung likod ng property. And yung harap po nito yung rice land, yung starting ng video kanina. Ayan. So panalo to mga ka-farmlet. Ayan. And may kawayan na rin. Gusto mo magtayo ng kubo, rest house, so may kawayan na po sa loob ng property. And ayun po yung fish pan. So kung gusto mong mamili ng sariwang isda, hipon, pwede po, napakalapit lang. Ayan. Napakalapit lang po ito sa dagat. Almost 400 meters lang nasa dagat ka na.